Magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ngayon po ay pupuntahan namin si Ninita para po tulungan namin sa kanyang assignment. Kasi sabi niya kanina meron daw siyang assignment. Magpatulong siya kay Sheila at saka kay Ma'am Aya mga kababayan. So pupuntahan namin ngayon. Abangan niyo po yung pagpunta namin doon sa kanila ni Nanay Lorna. Tigil sa ginagawang obligado ng mga kasakot ng pagbabalik ng tiwala ng tambuhay mo sa kakayaan at katapatan ng pamamalaan. Para mong magsaysay kay pagpapalakas ng demokrasya, pagtugon sa pangangailangan ng mahirap na magsasaka, pagpapatupad ng kalinisan at pamahalaan, paglaban sa komunismo at korupsyon. Hindi pa hirta ako. Doon ko po paantamuran. Pwede mo nag-vlog kay ito inakanta doon. Kagabihan ako dito ang ako. May tayo yan yung makalanglay na. Ano, lagi signal. Dito anig, kuan. Hindi mo na pa kasi wala pong libro. Sige ba po bag? Oo say. Diyan mo na yung pattern. Moya kung sila na kuan ay ang nagtara ko. Ito po yung assignment ni Ninita mga kababayan. No? Diyon ko na ako din. Sanayin natin. Ayan. Dito. So medyo mahirap ito mga kababayan kasi taon po ng 1946 at 1957. So wala pang nabubuhay sa amin yan na time. Basaha anit sa kuanit sa ika-third republic sa Pilipinas, tulo ang namang presidente. Si Emmanuel Rojas, si Elpidio Quirino o si Ramon Magsaysay. Nakadungog kanin nila. Doon naman siya pag umulat. Oh. Dumi ang ako. Ano yung mga problema nila? Kinabasaha daw. Oo, hindi. Ay, wala makabasa. Kanin, sige. Sige. Sige, ano? Para makakuan. Pagbangon ng ekonomiya mula sa digmaan, mahimo ng problema nila. Pagano ka sa mga digmaan? Nuro makusi. Pagano ka sa mga digmaan? Bakawas ka tiri. Pag nag-iyong kumakay, toko. Kaya, Gawas ko. Ang digmaan kay kuan ba sa Isaya pagira. Ayain mo siya. Pagbangon ng ekonomiya, sabot ang pagbangon ng ekonomiya. Ano nakadiyaw na siya pagbangon ng ekonomiya sa ekonomiya? Susi na lang. Pagbangon ng ekonomiya. Kanang sa kuan pa sa lain pa nga pagkastorya, kanang pareha gud sa ato karon kanang sa paginabuhi iba. Langkod sa pagod na paginabuhi. Isa na sa lumbat tayo paginabuhi. Ekonomiya dayon sa sunod nga problema pagpapanatili ng pambansang seguridad lalo mo gud siya nga Tagalog. Nakakuan ka in terms nga pambansang seguridad. Kaning seguridad nakakuan ka nakasabot ka unsa na siya. Kuan. Patako matagaw. security, seguridad, Seguridad ka nang kanang bitong mubati ka nga dili ka mahadlok. safety. O safety ang nasod ba? Safety ang kanang nasod kanang kanang dili ka mo batig kahadlok ba nga girahon mo ana o sumuon na gikuanin lang kanang ilahang nahimo nga kanang problema sa unang panahon mo na kinahanglan nilang i-maintain pambansang seguridad ang Pilipinas masafety ang Pilipinas. Nasabtan nimo dayon paglutas ng mga suliranin sa kawalan ng hanap buhay. Kaning problema sa kanang wala og trabaho. Problema gyud na sa unang panahon sa panahon ni Manuel Rojas. Dayon pagtiyak ng sapat na pagkain para sa buong bansa. Mono ano kaya nakuan og sika. Sabot na. Kuan kanang gisiguro nila nga naay pagkaon ang tibuok nasod. Mo ni problema gyud nila sa una na ilahang gisiguro mo nang ilahang kanang mga problema suliranin. Sa kuan pa problema nga ginatuban. Dayon pagka 1948 to 1953 si Elpidio Quirino ang problema niya kay mo gyapon to paunlaron ang ekonomiya. Paunlaron ang ekonomiya sa kanang lugar dayon pagsugpo sa banta ng komunismo lalong kaya siya lalong kaya siya nga word pagsugpo kana bitong
ato ang kuan, ato ang kanang tanyag ng mga Pilipino, dayon X kung hindi. Kani. So one, hindi ko sila tutularan dahil para sa akin hindi sila magaling. Hindi. Kani, ito. Number 1. Ang sunod, ipinagmamalaki ko dahil sila ay mahusay na Pilipino. Check or X? Dapat nimo lang ipag-sigarbo kay mahuhusay sila. Check or X? Check. Sunod, hinahangaan ko sila dahil sa kanilang sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Check or X? Kanang mo silang i-guide ba? Kanang ano ko sila ha, naka-anak ka ba? Halam mo, maayo lang yung buhat, naka-anak ka. Check. Ana ba, may ka mag-lisod. Ana ito. May ka mag-lisod sa check. Ana mo ito. Ana na ka. Ana. Sila ang gagawin kong mga modelo para magtagumpay sa buhay. Sundugon daw nimo sila. Di. Ana kayo. Wala akong pakialam sa kanilang niambag sa ating bansa. Wala kay labot. Kung sa ilang nahimo para sa nasod. Check or X? Okay, very good. Kani kayo, kung anong kaano na, kahit nasa ko. Alam na sa ito. Ano ka na siya? Ang pagbasa. Ano lang? Isa na lang. Ano lang, katong ansira ninyo. Matama. Nasunugan sa pasalubong ng bagong taon, sobrang mababa ang BFP. Nakapagtala ng 29 na insidente ng sunog ang Bureau of Fire Protection or BFP sa gitna ng pasalubong ng bagong taon. Sa kuan daw kuno net, nakasulat daw kuno ang Bureau of Fire Protection og 29 ka insidente sa pagsalubong sa bagong taon. Sunog. Mo yun na ilang lista. Ayon sa tagapagsalita ng BFP na si Superintendent Annalie Carbajal Atienza, 29 lang ang bilang ng naitalang insidente sa sunog simula alas 12 ng December 31 hanggang 6 AM ng Enero 1. Mas mababa kumpara sa 144 na insidente sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. So, kuan daw kuno nits, mas nius-us daw kuno siya sumala ni Superintendent Annalie Carbajal Atienza. 29 lang niya. 29 lang daw kuno ang naitala nga sunog kumpara daw kuno atong naging tuig nga 144. Samantala, sinabi naman ng Department of Health na iulat ang 85% na pagbaba ng firework related injuries ngayong taon na mayroon lang 50 kaso. Sinigundahan naman ito ng isang ospital sa bansa na nagtala rin ng mababang fireworks related injuries sa gitna ng pagsalubong ng mga Pilipino ng bagong taon sa kabila ng COVID-19 pandemic. Mababatid na ipinagbabawal ng gobyerno na sinuportahan ng mga lokal na pamahalaan ang pagban sa paggamit ng fireworks. Sa dili kay paggamit ng fireworks, pagdasig na ay maghan o susunog. Okay, pagdilitas pangutana. Ilan ang naitalang insidente ng sunog sa pagsalubong ng bagong taon? Pila daw to net? Pagitaan na net. Pila daw to? Pila daw to sa una net? Diba sa una kay kuanto siya? Kanang sa una kay Moone. Dayon, karon nga tuig, ay kato na nga sa bagong tuig ako pila daw kuno ang natala. Okay, sige. Ang sa ito, kung ano, basahin ang balita sa iyo at ibigay ang masang sagot ng mga tanong. Sa ba na linginan? Ha? Linginan? Kani Chay, linginan ni Chay? Ano? Wala man siya, Chay, no? Wala man siya instruction. Ano sa babaw sina? Wala man. Kailangan na ito. Basahin ang balita sa ibaba at ibigay ang gustong sagot sa mga tanong. Alinginan lang. Linginan na lang nits. Pangitan 29 nits. ABCD. Dire, sa ABCD, pangitan 29. Kanilang silingin. Kanilang silingin. Sige ka na. Ito lang.
Lalaki mo chair. Nang barangay Oo. Ano ang sinabi ni Superintendent Annalie Carbajal Atienza tungkol sa naitalang sunog ng BFP ngayong taon? Sa giingon tong Superintendent Annalie Carbajal, bumaba ng 50 na kaso ng sunog ngayong taon. B, ang insidente ng sunog ay mas mataas kumpara noong isang taon. 85% ang pagbaba ng kaso ng sunog ngayong taon kumpara noong isang taon. Ang insidente ng sunog sa pagsalubong ng bagong taon ngayon ay mas mababa kumpara sa 144 na insidente noong isang taon. Ano ito? Kasi I-review mo, i-review. Ito ang ingon nga nito ha. Ayon sa tagapagsalita ng BFP na si Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Saan siya? Carbajal Atienza. Superintendent. Dili superintendent. Sige na. Superintendent na siya. Superintendent. Superintendent Basta soap na Annalie siya. Carbajal. Silingin mo na muna siya. Ne. Superintendent. Superintendent Annalie Carbajal. Superintendent na siya. Superintendent. Jagin ko niya. May anak siya nga 29 lang ang bilang ng naitalang insidente ng sunog simula alas 12 ng December 31 hanggang 6 a.m. ng Enero 1, mas mababa kumpara sa 144 na insidente sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ganaw na to net. Unsa gato ingon niya net? May Annalie Carbajal Atienza, unsa gato ingon niya? Superintendent. Mas wala to niya nakuha di amang. Explain to usab. Bumaba ng 50 kaso ang sunog ngayong taon. Ang insidente ng sunog ay mas mataas kumpara noong isang taon. 85% ang pababa ng kaso ng sunog ngayong taon kumpara noong isang taon. Minsan ang insidente ng sunog sa pagsalubong na bagong taon ngayon ay mas mababa kumpara sa 144 na insidente noong isang taon. Okay. Dara. Brigudan ni Nita yan. Then, paano sumuporta ang mga lokal na pamahalaan upang makamit ang mababang insidente ng sunog at fireworks related injuries? So, unsa daw kuno gihimo sa kuanis kana init sa kanang mga lokal na pamahalaan kani bitong kaning baritan kanang Mayor. upang Ay, lokal ba siya? O mga lokal. kapitan. Anak good mga lokal Yeah. upang makamit ang mababang insidente ng sunog. Pado kuno gamay ra makuan nga sunog sa kanang Pagsalubong. pagsalubong ng bagong taon ug kanang mga injuries bitaw nga gikan sa mga paputok o fireworks. Sige mo. Nagatan ana to be sige ko nila. Explain dan siya. Sinagundahan naman ito ng ilang ospital sa bansa na nagtala rin ng mababang fireworks related injuries sa gitna na pagsalubong ng mga Pilipino ng bagong taon sa kabila ng COVID-19 pandemic. Mababatid na ipinagbabawal ng gobyerno na sinuportahan ng mga lokal na pamahalaan ang pagban sa paggamit ng fireworks. Kaya dahil ka sa Sabta niya ng pagban. pagban ka ng Kasabot ka sa pagbanits. Pagban sa paggamit ng fireworks. Pagban o gibawal ba? Gidili na siya. Dili na kinahanglan na dili na mo gamit. Sa daw kung hindi mo nilanet sa ram. Hinuli at ipinakulong ang mga gumagamit ng fireworks. B. Nagkaroon ng fireworks ban ang mga lokal na pamahalaan. C. Naghihigpit ang mga lokal na hospital sa pagtanggap ng mga biktima ng paputok. O D. Alahanan ng pamahalaan ang mamamayan sa masamang dulot ng paputok. Doon sa katugihin mo nila, Nets? Sa katugihin mo nila? Doon sa katugihin ng fireworks. Pasabog. Oo, pasabog yan. Sa Paputok. katugihin mo nila? Oo, sa katugihin mo nila? I-review din mang. I-review ang gingon nila. So gingon. Mababatid na pinagbabawal ng gobyerno na sinuportahan ng mga lokal na pamahalaan ang pagban sa paggamit ng fireworks. Pagdili. So, asa man ang answer next? Hinuli at pinakulong ang mga gumagamit ng fireworks. Nagkaroon ng fireworks ban ang mga lokal na pamahalaan. Naghigpit ang mga lokal na hospital sa pagtanggap ng biktima ng paputok.
pinaalalahanan ng pamahalaan ang mamamayan sa masamang dulot ng paputok. Okay? Hindi daw. Gingon sa A. Sa naging sa Sa gingon sa A. Ma'am. hinuli at pinakulong ang mga gumagamit ng fireworks. Tapos i-review dire. Sa gingon. Sige. Ang gingon sa lokal, tama, paminawan ni Chamba Samang. Mababatid na ipinagbabawal ng gobyerno, gibawal daw sa gobyerno na sinuportahan ng mga lokal na pamahalaan. Ang gobyerno nagbawal dahil ang gatong mga kapitan, mayor, kagawad, Sitio leader. nisuporta din sila. So sa gibuhat nila, giban nila ilahang gibawal. Kanyo? Oh, Ban. ban. Giban nila ang paggamit ng fireworks. Munay kanang balaod sa lokal. O balaod sa lokal. Dayon kuan ang pangutana. Dito sa mga tanang. Paano sumuporta ang mga lokal na pamahalaan upang makamit ang mababang insidente ng sunog at fireworks related injuries? Unsa daw kuno gihimo sa lokal? Sa A, hinuli at pinakulong ang mga gumagamit ng fireworks. Ilaha daw kunong gipadakop ang nigamit og fireworks. B, nagkaroon ng fireworks ban ang mga lokal na pamahalaan. Giban daw kuno nila ang Gibawal. gibawal nila ang paggamit og fireworks. Dayon C, naghigpit ang mga lokal na hospital sa pagtanggap ng biktima ng paputok. Kanang ang mga hospital ba daw kuno, kanang ilaha ba daw kunong naghigpit ba sila sa mudawat o kanang Limit. Naglimit. naglimit sila din sa mudawat o kanang buthan sa paputok. Dayon hindi pinaalahanan ng pamahalaan ang mga mamayan sa masamang dulot ng paputok. Pahinumduman ba daw kuno sa kanang pamahalaan ang mga tao nga kanang dautan ang mugamit o dautan naay dili paayong isipto ang paggamit o pagbuso at putok. Letter B. Umumono siya. Nagkaroon sila. Nagkuhan na. Naay fireworks ban. Wala paggamit ka. Okay. Tingin Sige. Okay. Solid na pikat. Ano? Basahon sa. Basahin ang teksto at sagutin ang sumusunod na tanong. Si Jose Rizal, nakadungo pa rin Jose Rizal, ang pagbansang bayani, ay ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 1892. Ipalabay daw si dito daw gipakuan si Jose Rizal sa dapitan ni niadtong July 17, 1892. Ginugol niya ang kanyang oras sa makabuluhang gawain. So, wala siya nagkuanit, wala gibuhat si Rizal nga kanang wala hinungdan kay gigugol man daw niya ang oras sa naipulos daw kuno. Ginamot niya ang mga may sakit, iha daw kunong gitambalan ang may sakit. Ang doktor man to siya, magsyaga siya nagsaka at maingat na nagplano ng patubigan para sa mga tanim. So nagkuan daw siya, nananom daw siya. Dayon nagplano siya nga at patubigan ang mga tanom. Dayon nagturo rin siya ng mga samahang sibiko. Gumawa siya ng ilang eskultura at mga drawing. Nag-drawing daw si Rizal. Sumulat din siya ng mga tula. Naghimo siya ng mga tula. Lubos siyang hinangaan. Ginalang ng mga taga-dapitan, pati na rin ang kanilang Gobernador Silio. Ang tawag sa ilahang kuan ito, Gobernador Silio. Kanang ilaha bitong nagkuan ito, nagmando nila. Ito akarong gobernador niya na sa taga-dapitan. Isang araw, nagulat si Rizal nang biglang dumating sa dapitan si Pio Valenzuela. Nakuratan daw siya, naabot si Pio Valenzuela. Kinsa ito? Pio Valenzuela. Ibinalita nito ang pagkatatag ng katipunan at ang isang balak na paghihimagisik ng pamahalaan. Kato daw kuno si Pio Valenzuela, yaha daw giingan si Jose Rizal kanang ginan daw niya si Jose Rizal kanang na ano naghihimo nga kuan kanang kuan ito kanang grupo katipunan o na naghihimo katipunan nya ang among kuan na kuan mi mo ana mi sa pamahalaan kay karahon man sa mga Espanyol na bidanggit din niya ang alok na ibibigay ni Bonifacio kay Rizal ang liberato ng katipunan kung sakaling aanib ang doktor sa kilusang ito. Naghimo daw sila kuanit kanang kay anong panahon na no kuan man mga Pilipino sa mga Espanyol gidawdaog man. So ang buhat ni aning kuan Pio Valenzuela na ato siyang Rizal giingon niya naghimo big katipunan. Nya mo kuan to sa gobyerno. Dapat mo anib ka ana siya. Sumote ilang giingon.
Na biglang tumayo si Rizal at sinabi na hindi pa panahon upang maghimagsik. O na anak si Rizal na hindi pa man panahon para mukuan ta, ibango mukuan ta, mulaban ta sila ha. Ang binabalak niya ay isang kabaliwan. Kukuan daw ko daw maayo ka. Kung ako ang tatanungin, dapat itigil agad ang inyong balak habang maaga. Dapat o dili daw sila maghimagsik karon. Sabihin mo kay Bonifacio na dinaramdam kung hindi tanggapin ang kanyang inaalok. Nagpasalamat siya at sinabing mayroon pang ibang mapayapang paraan upang makamit ang minumiti nating pagbabago para sa ating bayan. So wala siya ni Uyon kung maghimagsik sila. Malungkot na umalis sa bahay ni Rizal si Pio Valenzuela. Okay, wala man tunisukot si Rizal nga. Mingon siyang apil sa amo ba? Wala man apil si Rizal. So, nilakaw si Pio Valenzuela nga, nag-uol. Kinabukasan, naglakbay siya pabalik patungo sa Manila. Moto, nibalik siya sa Manila. Nilayo ba kayong dapitan? Taba niya sa Zamboanga. Zamboanga na pa no? Dapitan? Hindi ko sure, wala po ka na yan. Ano marag Zamboanga ng dapitan? Nya, Manila, layo kayo. Datuan mo Manila, di ba na adto kag Manila? Taga dito ni si Pio Valenzuela. Nagi-adto niya si Rizal sa dapitan. Ang dapitan naa diri sa Mindanao ata. Muling layo ay ang gibiyahe. Dito sa kuan sa Pangutana. Alin sa mga sumusunod ang unang naganap sa seleksyon? Unsa daw kuno kayo unang nahitabo met siri. Kaniyang nahitabo si Rizal ay pinatapos sa dapitan noong Hulyo 17 na itinandito. Modern niya ang unang seleksyon. Nagkuan siya sa dapitan, masagipang himo. Unsa daw kuno nahitabo sa kanang unang seleksyon? Naglakbay si Valenzuela papunta sa dapitan. Nadto ba daw si kanang Valenzuela sa dapitan? B, nalaman ni Rizal ang balak na paghihimagsik. C, hindi sang-ayon si Rizal na mag-lead daw siya ng katipunan. O D, ipinatapon si Dr. si Rizal sa dapitan noong Hulyo 17, 1892. So, unsa daw kuno una nang tumabasa diri anit sa unang seleksyon? Unsa daw una na tumabasa? Asa daw ang una na tumabasa sa seleksyon? Si Jose Rizal ay pinatapon sa dapitan noong Hulyo 17, 1892. Muda na yung unang seleksyon. So, diri sa Pangutana, alin sa mga sumusunod ang unang naganap sa seleksyon? Unsa daw kuno pinakauna nga naganap o nang nahitabo? Kaning Hulyo 17. Katong gipalabay sa Unsa nga liter? liter D. Okay lang yun. Unang nahitabo kay gipalabay siya. Moto yung nanggiskutan. Palabay siya sa dapitan. Dapit? Asa ka dapit gani? Asa ka siya gipalabay? Sa dapitan. Alin sa mga sumusunod daw kuno ani next ang hindi nasasaad sa seleksyon kanang wala si apil sa hindi diskutan nato ganina. May nagdala ng balita tungkol sa katipunan kay Rizal. B, nagpabalita sa dapitan ang maganap na paghihimagsik. C, hindi sang-ayon si Rizal sa balak ni Bonifacio para sa bayan. D, naging mabuti ang buhay ng dapitan nang dumating sa Rizal. Ako noong aning upat nits ang kanang wala giskutan diri sa seleksyon. Kaning may nagdala ng balita tungkol sa katipunan kay Rizal. Nahitabo ni wala. Nahitabo no kay kinsa kayo nagdala sa ihang balita si Pio Valenzuela. Dahil kani napabalita sa dapitan ang magaganap na paghihimagsik. Nahitabo wala. Nahitabo ni wala na nabalita pa sa dapitan wala. Libog ko ani. Wala. Nalibog ko ani kung Isa ang di basa wala di. naging mabuti ang buhay sa dapitan nang dumating sa Rizal. Wala man siya nadto. Wala man siya nadto dapitan, di ba? Dili patapon kasi sa dapitan no. Nasa dapitan. Pero na kuan man isa. Ay natama din no. Matiyaga siya na mabuti man kay bawa siya ng ilang eskultura sa mga sumuhatin siya ng mga pala abos ng mga hinalang ng mga taga-dapitan. Ay okay na. Okay na apito siya ang B. Ang B lang tanaw lang B. Hindi kay napabalita niya sa dapitan. Kasi kay hindi sang-ayon si Rizal sa balak na Bonifacio para sa bayan. Nahitabo man po nagito siya sang-ayon. Naging mabuti ang buhay ng sa dapitan nang dumating si Rizal. Wala man
Ay, wala man siya ang gihisgutan niya yung ani. Ang B, may marag wala. Kung hindi kaning napabalita sa dapitan ang maganap sa tingin mo Risek. Napabalita. Sa dapitan. Kay, ano man, kay, Sira may gato ano? si Kuan na may gantuan, si Rizal na may gantuan, dili man to buong lapitan. Kanang anong buong binas. Pati misyonet. Misyonet. Ang tutor ay mahina rin. Pasensya na kayo mga kabayan ha, medyo mahina talaga kami kasi galing pa kami sa sakahan. Yes, sir. Ano kaya ang magiging reaction ni Bonifacio sa desisyon ni Rizal? Masa daw kung may reaction ni Bonifacio? Posibleng reaction? Naba, nakasulti ba diya? Sa talata sa kon story? Na reaction sa Bonifacio? Madali. Kanang pagbalibad niya. Napasalamat siya at sinabing mayroon pang ibang mapayapang paraan upang makamit ang minimiti nating pagbabago para sa ating bayan. Dahil malungkot na umalis sa bahay ni Rizal si Pio Valenzuela. Ano sa gato siya nito? Paglakaw niya? Malungkot, masaya. Kinabukasan, naglakbay siyang pabalik patungo sa Manila. Dirita sa ano kaya ang magiging reaksyon ni Bonifacio sa desisyon ni Rizal? Magagalit siya sa tagadala ng balita. Dayon B, ipinagliriwang nila ang desisyon ni Rizal. C, aayon ang katipunan sa paniniwala ni Rizal. Dayon D, hindi ikakatuwa ni Bonifacio ang marinig na balita. Di siya malipay na kay di ba musugot. Yan mo tangginan niya. Apil sa mo aba. Apil sa mo ang grupo. Apil ka sa katipunan. Hinahanap mo Rizal, di ko mo apil anak. Kaya lili ko ganahan. Siguro sa ganahan o ka ng away. Kaya away-away mo nila ha. Karizal kay suwat man to. Gumawa ng buo ng tips. Hindi na Good. Tuluan tayo sa nagbasa sunod. Yan ha? Ano na sa mo? Magkuhan taong I-schedule mo na siya. Ugma mo? Ugma mo maghimo? Magbasa? Kuhan lang git, kidiyot lang. Mga lakaw, iya may ugma. Ay, ano? Oo. Hapo, ay sabihin naman. Sige, pwede. Mag-practice mo magbasa ha. Kadiyot lang mo din sa makuhan. Para makuha ni mo. Kana inyong gihimong leksyon dito sa eskwelahan mo na inyong praktisan na. Praktisan niyo ugma. Natapos na po kaming tumulong sa aralin ni Ninita mga kabayan, no? Pasensya na kayo, medyo madilim talaga yung ano namin. Kamera. Dito baka maliwanag dito. Dito Nets. Yan, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. So pagsikapin namin na matulungan si Ninita sa kanyang pag-aaral. Sa abot ng aming makakaya kasi matagal na din kaming hindi nakapag-aaral. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang mga kabayan. Bye. Magbasa mo ha. Ito sa amin, nanay. Ito sa amin, nay. Tay.